Yo, yo, yo! Shoutout sa inyo lahat. O ito mga master, pag-usapan natin, no? Etong pagkadawit ng pangalan ni Aljor Aytaide, no? Patungkol dito sa kickback sa flood control project, no? Napanood naman natin kanina kung ano yung mga siniwalat ni Curly Discaya, no? Yung mga politiko o mga opisyal na sangkot dito sa maanumalyang kickback na flood control project na kung saan almost 25 to 30, 'di ba? Percent ang kickback na nakukuha nila, no. Ayon kay Curly Discaya, no. At isa sa mga nadawit ay itong si Aljor Artaide, no. Under fire sila ngayon. Ngayon, Main Mendoza dumepensa. Well, natural naman 'yun, 'di ba? Bilang asawa, syempre. 'Di ba, ipagtatanggol mo yung iyong asawa. Ang kaso nga lang, ay nako, paano nyo malulusutan nito? Well, ebidensya, yun lang naman, 'di ba? Ebidensya na wala talagang kinalaman itong si Aljor Aytaide. Kaso nga lang, pati yung tatay niya kasabwat din, 'di ba? Base doon sa sinasabi ni Colonel Diskaya, kasama din, 'di ba? So, oh my goodness talaga, no? O ito mga master, basahin natin itong news sa 1PH, no? Oh, ang sabi dito, wala siyang ginagawang masama. Nagpahayag si Main Mendoza, asawa ni Quezon City 1st District, Representative Arjo Aytaide, kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ng kanyang asawa sa issue ng flood control anomaly. Isa sa post, iginiit ng celebrity na walang pasihan ang mga paratang at hiniling sa politiko na huwag magpakalat ng galit o personal na atake laban kay Aytaide at kanilang pamilya. Wala daw pasihan eh. Well, sabi ko nga, 'di ba, ang burden of proof nasa doon pa rin kay Curly, sa mga Diskaya pa rin, no? Madali lang naman 'yan, call log lang kung nagtatawagan lang sila, 'di ba? Pero kung talagang kasabwat, iyakan na to the max. Ako ay nasa likod ng aking asawa. Wala siyang ginagawang masama. Simulat sa pool ay ginawa rin niya ang lahat para mapagsilbihan ng mga taong bayan sa kanyang distrito, ani ni Mendoza. Dagdag pa niya, umaasa siyang mananagot ang tunay na responsible sa controversial na hindi madadamay ang mga inosente. Ayan. Nagpost sila ng ito yung picture. Hello, di lang natin sinasabi na guilty. Siyempre, innocent until proven guilty, 'di ba? Mahirap din magsabi ng ano na wala pa naman tayong ebidensya. Pero, 'di ba? Ito kasi contractor na mismo ang nagsabi, 'di ba? Well, sabi nga natin nasa kanilang burden of proof. 'Di ba? Kung totoo ba talaga na dawit itong si Aljor Aytaide dito sa anomaly na to, no? Well, kung meron silang mga ebidensya, ilabas nila. 'Di ba? Kasi sila din talaga yung mapuputukan dito. 'Di ba? Nagsiwalat ka na lang din, minali mo pa. Nandamay ka pa ng mga inosente. 'Di ba? Syempre, dapat kung maglalabas ka, kung sino-sino talaga yung kasama nyo. 'Di ba? Kasi pahirap na mabalikan. At least, pag nilabas mo lahat, 'di ba? Ng ebidensya na meron ka, lusot kang malala. 'Di ba? At least hindi ka pa mababalikan, 'di ba? At least yung kaso mo doon lang sa pangungulimbat kasi damay ka pa rin 'di ba? Yung Diskaya hindi naman ligtas dito Damay pa rin sila. May partisipasyon sila dito. 'Di ba? Sabihin na natin na wala silang magagawa, pero kung hindi pa nasiwalat, hindi kayo magsasalita, 'di ba? Parang matapos na lang yung terminal ni Bangag wala na, 'di ba? Ito yung post ni Main Mendoza, no? Sabi niya, teka lang muna, those are baseless allegation. Well, paano mo masasabi kasing baseless Paano mo masasabing baseless wala naman kayong pinapakita, 'di ba, na basihan din para hindi siya madawit. Kasi lahat dito pwedeng madawit, no? Sa ngayon, lahat dito pwedeng madawit. Kahit mga Duterte pwedeng madawit. Si BBM pwedeng madawit, 'di ba? Paano mo masasabi na baseless yung allegation kung, 'di ba? Wala naman din kayong pinakita na hindi naman, well, kayo yung pinaratangan, kayo pa yung magpapakita ng ebidensya, 'di ba? Parang ang pangit naman yung rapid tulpo in action.
Siyempre, di ba, dapat ang magbigay ng ebidensya yung nagpaparatang, no? Pero mahirap kasi sabihin na baseless allegation eh. Di ba? Sabihin natin lahat dito pwedeng madawit, no? Please refrain from throwing hate and personal attacks at him. Wag na. Sana lang no sa mga Pilipino is maging tayo, responsible sa ating mga ginagawa, no? Kasi baka mamaya tayo din yung mabalikan, no? Stick tayo sa issue. Kung ano yung issue pinag-uusapan. Kagaya niyan is umaatake ng personal. Baka mamaya kung ano-ano ng personal ang inaatake nyo na hindi naman kasali or di naman relevant doon sa issue. 'Di ba? Wag 'yon. Doon lang tayo sa issue. 'Di ba? Ang allegation is kasabwat itong si Aljur Aytayde sa kickback. 'Yon. 'Di ba? Doon tayo mag-focus. 'Di ba? At lalabas ang katotohanan. Hindi yan maitatago, 'di ba? Sa mga nagsasabi diyan na wala naman nakukulong sa ganyan, no, meron. 'Di ba? Yung whistleblower na si Napoles, 'di ba? Nakulong naman sila. Etong si Jingo Estrada, si nakulong naman sila pero 'di ba, hindi naman sila ano bang nangyari sa kaso nila? Alam ko, no? Correct me if I'm wrong, ha? Naman sila, na-quit naman sila doon sa kaso na 'yon, no? Pero si Napoles, 'di ba, nakulong. 'Di ba? So sana na pag umatake tayo, stick the issue. Including me and our family until facts come out. Well, yun, diba? Tama naman. Hanggang lumabas ang katotohanan. No? Ang burden of proof is nasa Diskaya family. Pero ano na lang mangyayari kung totoo nga? Mapapa-A ka na lang talaga, no? Diba? Mapapa-A ka na lang talaga. Kasi wala sa itsura. Wala sa itsura. Oh my goodness. No? Dito natin masasabi na nasa loob ang kulo. Wala siyang ginawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I recently, sincerely I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spread from his mess. Napaka-unfair. Well, natural na depensa to eh. Di ba? Natural na depensa lang to. Generic ba? Generic depensa. Pero totoo naman, no, na wag muna tayong manghusga muna. Siyempre, innocent until proven guilty. Tandaan nyo, innocent until proven guilty. Diba? Kung wala naman talaga silang kinalaman, is unfair naman sa kanila yon. Pero, diba, napangalanan sila, diba? Unfair naman talaga yon. Well, pwede naman sila mag-backfire eh. Diba? Atake kayo, atakihin nyo yung Diskaya family. No? Pero, kasi, yun na nga, sabi nga natin, diba, ikaw na nga din is magsasabi na rin ng mga tao na kasabwat mo sa ginagawa nyo, na kalokohan, bakit ka pa mandadamay ng mga inosente, di ba? Kasi magbabackfire din sa iyo yan. Ikaw din ang mapuputukan. Di ba? Kung magdadawit ka ng mga inosenteng tao, kasi paano mo ipoprove na kasabwat sila kung wala kang ebidensya? Kasi hindi naman talaga sila kasabwat in the first place. Di ba? Well, oras ang magsasabi niyan. Di ba? Oras ang magsasabi niyan. Only time will tell. Ganun talaga. No, pero ang hiling lang sana natin talaga mapanagot kung sino man yung mga kasabwat dito mula ulo hanggang baba. Kung sino man sila dapat mapanagot. Di ba? Pero yun na nga, huwag tayong matake ng personal. Issue lang, hindi tao. Anyway mga masar, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video, no? Sana huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung nagustuhan nyo itong video, no? Maraming salamat po. Para mga master, God bless sa inyong lahat.